Fast forward to today, napakarami ng issue. Hindi na lamang yung taking charter change at huwad na People's Initiative. Kasalukuyan, nandyan yung laganap at talamak na korupsyon. Grabe ang kurakot sa gobyerno. At yan ay napatunayan natin nung ating ipinakita kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab yung mga blanco doon sa tinatawag nating Final Bicameral Conference Committee Report. Pilit nilang tinanggi. Nariyan ng unang sinabihan, sinungaling daw si Pangulong Duterte. Hindi pa nakontentong Malacanang. Sinabing kami raw ay mga huwad at malisyoso dahil ang aming pinapakita ay hindi naman totoo. Subalit aming ipinakita ang aming pinangahawakan at bandang huli ang sinasabi ng Malacanang, hugas kamay, wala raw silang kasalanan kung sakaling may blanco itong Bicameral Conference Committee Report. At nagpatuloy, nakita naman natin ang naging resulta ng paglalahad na yan. Galit na ang sambayan ng Pilipino. Nararamdaman na ng mga korap sa gobyerno yung galit ninyo, sambayan ng Pilipino. Kung kaya't minadali nila at final yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung mga hamon na ating kinakaharap. Subalit hindi tayo magpapatinag at hindi rin tayo muli magpapabudol at magpapadala dito sa ginagawa nilang diversion. Itong impeachment complaint or yung articles of impeachment na transmitted na sa Senado ay isang malaking distraction o diversion. Gusto nilang mawala ang usapin sa napaka-maanumalyang 2025 budget. Yung 2025 budget is illegal, immoral, criminal, unlawful, and unconstitutional. Subalit makikita natin, hindi lamang yung 6.325 trillion 2025 budget ang kanilang ninanakaw. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay tahasan na nilang pinagtatangkaang nakawin. Huwag tayong pumayag. Ilang elitistang mambabatas, lagay nyo ng 300 elitistang mambabatas laban sa 32 milyong Pilipino, kasama ako, kasama kayo. Yan ang ninanakaw nila sa atin. Huwag tayong pumayag, makipaglaban tayo. Protektahan natin, hindi lamang si Inday Sara Duterte, kundi ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Protektahan natin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino who lawfully, legally, constitutionally and democratically elected Inday Sara to be our Vice President. At ngayon gabi, isang gabi ng fellowship and thanksgiving, maraming salamat. Alam mo ninyo, when I decided to accept the challenge na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, lininaw ko sa ating mga kasama sa akbang na maisog, wala tayong partido, wala tayong pananalapi, at wala tayong sapat na materyales. That was October 5. Umikot po tayo, hanggang sa ngayon umikot tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And I would like to say thank you to all of you. Hindi ko maramdaman na kulang ako ng materyales. Hindi ko maramdaman na kulang ako ng pondo sa kampanyang ito dahil sa inyo. Ang dami kong nakakaharap na tao. Yung iba'y nagdo-donate, 20 pirasong tarpaulin, 50 pirasong tarpaulin, 20 pirasong t-shirt. Ito'y galing sa kanilang perang pinaghirapan. Na dapat sana ay iuwi na lamang nila para merong pagkain sa kanilang hapagkainan. Subalit, binibigay nila ito sa ating kampanya. Hindi dahil ako ay si Atty. Vic Rodriguez. Hindi. Nalalaman ko yung kahulugan. Sa bawat sentimo, sa bawat pisong ibinibigay ninyong tulong sa ating kampanya. Gusto ninyo ng pagbabago.
Gusto ninyo ng katinuan sa gobyerno. Gusto ninyo na higit na mabuting bukas para sa atin at higit sa lahat para sa ating mga anak. Hindi ko nararamdaman na wala tayong partido. Kahit saan ako magpunta, napakaraming taong sumasalubong, isa ang sinisigaw. Ipaglaban mo po kami, patuloy sana kayong maging boses namin, tuloy-tuloy po ang pagbabago, bantayan ninyo ang ating budget, huwag kayong pumayag na nakawin ang ating pera at huwag kayong pumayag na apihin ang ating pangalawang Pangulo. Subalit hindi ko po kayang mag-isa ito. Kinakailangan ko po kayo. Kinakailangan ko ang tulong ninyo, kinakailangan ko ang suporta ninyo. And I know tonight, I do not have to even ask for it. You have given me your support even before this night came about. Nararamdaman ko yung inyong tulong, yung inyong tiwala, yung inyong suporta. At ito rin po ang aking inspirasyon. Sinabi ko ho sa aking core group, salamat kay Manong Jun Evasco, tinanggap na maging campaign manager. Salamat sa aking mga kasama. Alam ho nila, kahit si Yusek Pen Libres, nakakaramdam din po ako ng pagod katulad ninyo. Subalit sinabi ko sa kanila, wala akong karapatang magsalitang pagod ako, hindi ako lalabas, hindi tayo iikot. Sapagkat nakikita ko sa lahat ng panig ng Pilipinas, napakaraming volunteers na kumikilos para sa ating kampanya. At hindi ko po kayo bibiguin. Three days from tonight, magsisimula na opisyal ang ating kampanya. Malayo na po at malaki na rin ang ating na-cover na lugar. Marami na rin po tayo nagawa at marami na rin po ang ating mga nakasama at higit na lumalaki ang ating samahan. Subalit, wala pa po tayong naipapanalo. Ang naipapanalo natin ay yung puso at damdamin ng mga Pilipino ay naniniwala na panahon na maglagay kayo ng bago sa Senado. At sa tulong po ninyo, makakapaghatid po kayo ng bago sa Senado ngayong 2025 pagpatuloy tayong magkaisa. At again, tonight is not the night to be making political speech in front of you. It's more of me saying thank you to each and every one. Maraming salamat, uulitin ko. Hindi ko naramdaman kahit isang araw na kulang ako sa campaign paraphernalia. Hindi ko naramdaman yan. Wala akong pang-advertisement. Subalit, isang araw, may isang grupo na nagsabi, sagot na namin ang 2 mong billboard dyan sa C5. At sila ay naririto rin ngayong gabi, ang aking mga kaibigang abogado na nariyan sa likod. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko maramdaman na kulang ako sa tarpaulin. Bagamat hindi sakto, hindi sapat, pero hindi po tayo salat. At yan ay dahil sa inyong lahat. Maraming salamat. Papakahalagahan ko po yung inyong paniniwala, kumpiyansa at tiwala. Tatandaan ko po lahat ng inyong itinutulong. Yung iba nahihiya ang kaya lang i-donate 20 pirasong tarpaulin. Huwag po kayong mahihiya. Ako ang dapat mahihiya. Yung inyong itinutulong, may halaga po yan. Uulitin ko, naiintindihan ko yung importansya niyan. Imbis na iuwi ninyo sa inyong pamilya, ordinaryong tao nagpapaimprenta. Nagpapaimprenta 20, 10, 50. May halaga po yan. At yan ay hindi ko kakalimutan. At sa paghatid nyo sa akin sa Senado, ito ang aking batayan araw-araw at hindi ko sisirain ang inyong hindi ko sisirain ang inyong mga tiwala. Napakabuti po ninyo.
Katulad doon ng aking sinabi, itong aking kinakatayuan ngayong gabi, hindi yung akin ito. Kung tinanggap ni Pangulong Duterte, siya ang naririto. Kung nagtinanggap ni Mayor Baste Duterte, siya ang ating kandidato para senador. Subalit, ganun po talaga ang tadhana, ganun po talaga ang buhay. Ako'y naririto. Hindi ko sasayangin ang inyong tiwala. Napakabuti ninyong lahat. At alam ko ginagawa niyo ito hindi dahil sa akin. Ako'y instrumento nyo lamang. Instrumento nyo lamang para matkuha natin yung tunay na pagbabago na ating minimithi. Naniwala tayo noong 2022 doon sa pagkakaisa, sa unity, sa continuity. Alam ko rin ang nararamdaman ninyo. Ayaw nyo nang mabudol muli. And all of us here tonight, I know, we all understand what is at stake for our country this midterm election. This May 12, 2025 election. Huwag nating sayangin. Pagtulungan natin, tayo'y patuloy na magkaisa. At sisikapin kong gampanan lahat ng inyong iuutos o ipagagawa sa akin sa kampanyang ito. Napapagod ako, subalit wala akong karapatang mapagod hanggat nakikita ko kayong kumikilos, gumagalaw, nagbubuo at patuloy na umiikot sa buong bansa. Gagawin ko rin po yan at tatapatan ko ng aking sipag at kakayahan ang inyong tiwala, kumpiyansa at paniniwala. At ngayong gabi, tanggapin po muli ninyo ang aking pasasalamat. Yung iba, ngayon ko lang din nakilala, subalit nagpunta ngayong gabi, handa ang pagbibigay ng kanilang suporta. At marami pa ang gustong dumalo, subalit may mga previous schedules at marami naman ang narariyan at nagpapadama ng kanilang suporta araw-araw. So muli ho, alam kong hindi pa ito ang panahon na tayo nagbibigay ng mga political speeches. I'd just like to take this evening, take this opportunity again to thank each and every one of you. Not money, most especially for your time. Ang daming volunteers. Ang daming volunteers. And it's been a while na nakakita ako ng People's Campaign. At ito nagaganap dito sa Hakbang ng Maisog, ang isang People's Campaign. Sa ating mga miyembro ng new media, yung ating mga social media vloggers, maraming salamat sa inyo. Alam naman ninyo na allergic sa atin ang traditional media at ayaw tayong iniimbita at maging guest nila. Paminsan-minsan, nakakalusot, kaya pinagbubuti natin yung ating paglabas sa kanila. Subalit kung wala ang social media, higit po tayong mahihirapang magpakilala sa lahat ng panig ng Pilipinas. Kanya sa inyo, ating mga social media vloggers doon sa tinatawag nating new media, maraming salamat. Wala man po tayong pang-advertisement, pero narariyan kayo, lagi kayong kasama, lagi kayong nagbibigay daan at nagbibigay espasyo para sa akin, kaya tayo patuloy nakikilala sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat. At siyempre, ang aking pamilya, ang aking may bahay na naririto, allergic ito sa politika. Alam mo ninyo, nung ako'y nanliligaw sa kanya bago kami magpakasal, meron siyang hiningi isang kondisyon. Eh siyempre, gusto mong mapangasawa, papangako mo lahat. Pero hindi marami, isa lang talaga hiningi niya. Ang sabi niya, okay, abogado ka, may sarili ka ng mundo, meron ka sariling practice, isa lang ang hihingin ko. Oo, kako. Magsabi ka, ibibigay ko. Wag na wag ka lang papasok sa politika. Oo naman, kako. Pero abogado ko eh. Teka muna, kako. Dalawang bagay yan. Elected at saka appointed.
Pag anong elected, anong appointed? Yung appointed, yung magsisilbi ka sa gobyerno, ikay inappoint, etc. etc. Yan, pwede yan. Yan, pwede yan. Appointed, pwede yan. Okay. Okay na ako ron, 50% eh. Sabi, elected, ayaw ko yung kampanyang, huwag kang papasok dyan. Uuwi ako sa amin. Sabi, hindi ako papasok dyan, ayaw ko rin yan. So, nagpakasal kami. And after 16 years of married life, yung isang hiningi niya na violate ko pa. Kaya, pero nandyan at nakasuporta kasama ang aking panganay na anak na si Louie. Maraming salamat. Hindi dahil gusto niya ang politika. Nung ako ay umiikot para sa aking libro muna, nakita niya yung hinaing ng ating mga OFW. Nakita niya. Nandiyan umiiyak sila first time kami nagkita. Nagrereklamo ano na ang nangyayari sa ating bansa. Attorney Vic, sana wag ninyong pabayaan, sana ganito, sana ganyan. Sabi ko, teka muna, hindi ako kandidato. Andi dito ako para mag-book signing, para mag-book launching. Pero yan ang kanilang sinisigaw. Ang dami kong nakaharap na OFW. At nakita naman niya, and I guess, malaking bagay yun at nagkaroon siya nang namulat ang kanyang isipan sa kalagayan ng ating bansa. Hindi natin pwedeng ibigay dito sa Marcos administration para magpatuloy lang ang pagnanakaw nila sa pera ng Pilipino. Huwag tayong pumayag, ating labanan, ating tutulan. Kaya tinanggap ko ang hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. At hindi ko rin makakalimutan nung ako ay nag-file ng aking candidacy. Sinabi ko ron at sasabihin ko uli, ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At ang aking nais kapartido at kaalyado ay kayo, sambayanang Pilipino. Kaya ako'y kumandidatong independent kasama ang hakbang ng maisog. Kaya muli, maraming salamat. Tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Alam naman ninyo na yung nais nating gustong gawin sa Senado. Subalit, tulungan po ninyo akong mangampanya. Tulungan ninyo akong mangampanya. Maging aktibo kayo sa ating kampanya. At pag tayo'y nagkaisa, ngayong 2025, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado. Maraming salamat. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Magandang gabi sa ating lahat.